Ako si Park Ji-hoon, 45 taong gulang, punong guro ng isang prestihiyosong high school sa Gangnam, Seoul. 20 taon na ang inilaan ko sa edukasyon ng South Korea. Naniniwala akong tayo ang numero 1 sa Asia. Ang ating mga mag-aaral ay gumigising ng 4 ng umaga, nag-aaral ng tutoring hanggang 10 sama ng gabi at gumagawa ng libu-libong practice tests para makapasok sa mga nangungunang universidad. Ipinagmamalaki namin na ang mga mag-aaral ng South Korea ang may pinakamataas na PISA scores sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Ipinagmamalaki namin na ang aming mga bata ay may disiplina ng isang sundalo. Ipinagmamalaki namin na ang South Korea ay naging isang maunlad na bansa sa loob lamang ng isang henerasyon. Ngunit sa tuwing dumadaan ako sa klinik ng paaralan, nakikita ko ang mga mag-aaral na nawalan ng malay dahil sa matinding stress. Sa tuwing nababasa ko ang balita tungkol sa mga batang nagpapakamatay dahil sa mababang marka, sinasabi ko sa sarili ko na ito ang presyo ng tagumpay. Hindi ko kailanman pinagdudahan na mali ang aming sistema. Hindi kailanman. Hanggang nitong taon, ang Ministry ng Edukasyon ng South Korea ay nag-utos sa 300 nangungunang paaralan na magpadala ng mga guro sa Pilipinas para sa isang linggong pag-aaral. Napatawa ako sa loob ko nang mabasa ko ang utos. Pilipinas. Isang bansang alam ko lang dahil sa mga tabing dagat, mga karabaw at adobo. Isang bansang ang mga bata ay umaawit pa rin ng pambansang awit tuwing umaga na parang sa sinaunang panahon. Isang bansang ang mga guro ay may maliit na sahod, ngunit nakangiti pa ring araw-araw. Ano ang matututunan namin doon? Sumakay ako sa eroplano na may pakiramdam na para akong pinarurusahan. Ang 300 ang miyembro ng aming delegasyon ay nakasuot ng parehong suit, nakaupo ng sunod-sunod parang isang hukbo. Habang lumilipad, binuksan ko ang dokumentong ibinigay ng ministry. Ang unang pahina ay may malalaking letra, Programa, NG, Pagpapalitang Pang-edukasyon sa Pilipinas. Pag-aaral sa balanse at kasiyahan sa pagkatuto. Napangiti ako ng mapait, kasiyahan. Sa mundong ito na puno ng kompetisyon, ang kasiyahan ay isang luho. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, bandang 5 ng hapon. Bumaba ako na may antok at inis. Ang init ay napakalamig kaya't ang aking suit ay nabasa na ng pawis sa loob ng 3 minuto. Ang welcome sign ay nakasulat sa malalaking Koreanong letra. Maligayang pagdating sa mga guro mula sa Republika ng Korea. Nagulat ako, ngunit naisip kong siguro handa sila para sa lahat ng bansa. Ngunit ang nagpatigil sa akin ay ang tunog. Ang pambansang awit ng Pilipinas, ang lupang hinirang, ay umalingaw-ngaw sa buong paliparan. Libu-libong pasahero ang tumayo, walang gumalaw. Itinabi ng mga empleyado ng paliparan ang kanilang mga bagahe, nagbigay pugay. Maging ang nagtutulak ng trolley ng bagahe ay tumigil, humarap sa watawat. Ang lahat ay umaawit ng sabay. Ang tunog ay napakalakas na nagpanginginig sa mga salamin. Ako ay nakatayo doon. Ang 300 sa amin ay nakatayo ng matigas, parang mga dayuhan. Nakalimutan na namin kung ano ang pakiramdam ng umawit ng pambansang awit ng sabay-sabay. Sa Korea, ang aming mga bata ay umaawit ng awit sa umaga na parang isang libing. Walang ngiti, walang nagtitinginan. Ngunit dito, nakita ko ang mga ngiti sa mukha ng lahat. Nakita ko ang mga estudyante na nakatayo ng tuwid, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning. Nakita ko ang isang manong na nagtitinda ng kape na nagbigay pugay habang umaawit ng buong lakas. Nang matapos ang awit, ang mga tao ay nagpalakpakan ng mahina at nagpatuloy na parang walang nangyari. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng pinakapayak na bagay. Sa daan papunta sa hotel, binuksan ko ang aking telepono at tiningnan ang balita sa Korea. Ang unang balita na lumabas ay isang middle school student sa Gangnam na nagpakamatay dahil mas mababa sa inaasahan ang kanyang exam score. Isinara ko agad ang telepono. Ang aking puso ay bumigat sa paraang hindi ko maipaliwanag. Wala akong ideya na ang darating na 7 araw ay magbabago sa akin magpakailanman at ang tunog ng pambansang awit na itinuring kong luma ay magiging tunog na magpapahagulgol sa akin ng husto sa buhay ko. Ang bus na sumundo sa amin ay umalis sa NAIA bandang 7 ng umaga
tumingin ako sa labas ng bintana. Ang Maynila sa umaga ay mas magulo kaysa sa naisip ko. Ang traffic ay mahaba, ang mga motorsiklo ay naglulusutan na parang isda na lumalangoy laban sa agos. Ang mga billboard ay puno ng mga larawan ng mga bayani at mga bulaklak. Bumuntong hininga ako ng mahina at humarap kay Vice Principal Kim. Tingnan ninyo, Ginoo. Paano magtuturo ng disiplina ang isang bansang may ganito kasikip na traffic? Tumango si Vice Principal Kim bilang pagsang-ayon. Sinuri ko, Ginoo, ang mga pampublikong paaralan dito ay may bakasyon ng 4 na buwan sa isang taon. Hindi ba't sobra na yon? Lumiko ang bus sa isang maliit na kalye, dumaan sa isang palengke sa umaga na puno ng amoy ng mga piling-piling isda at ang ingay ng pagtawad. Kumunot ang ilong ko nang hindi ko namamalayan. Ang lakas ng amoy, sabi ko. Tumawa ng mahina si Vice Principal Kim. Siguro sanay na ang mga batang Pilipino sa ganitong amoy mula pagkabata. Lubos na naiiba sa ating mga bata. Dumating kami sa isang high school sa Cavite bago 8:30 ng umaga. Ang karatula sa harap ng paaralan ay nakasulat na Paaralang Pambansa ng Daan Sampaloc. Ang bakod ng paaralan ay ordinaryong asul na bakal, walang 40 CCTVs tulad ng sa amin. Ang damuhan ay hindi makinis, may mga bakas ng gulong ng bisikleta na ginamit ng mga bata sa paglalaro. Umiling ako sa loob ko. Ano ang makikita sa ganitong uri ng paaralan? Ngunit paghinto ng bus, nanlaki ang aking mga mata. Halos 3,000 mag-aaral, lalaki at babae, ang nakatayo sa linya ng maayos sa harap ng field. Lahat sila ay nakasuot ng malinis na puting uniforme at madilim na asul na pantalon. Nakita ko ang mga batang babae na may mahabang buhok na nakatali, nang maayos gamit ang itim na garter. Ang mga batang lalaki ay may maikling gupit ngunit nakangiti ang kanilang mga mukha. Walang naglalaro ng telepono, walang nag-uusap ng malakas. Lahat ay nakatayo ng tuwid, nakaharap sa watawat. Isang punong guro na mga 50 taong gulang, matangkad, may maitim na kutis, ang lumapit sa akin na may malawak na ngiti na nagpapakita ng kanyang puting ngipin. Nagbigay pugay siya at nagsalita ng malinaw na Ingles. Magandang araw, Principal Park. Maligayang pagdating sa aming paaralan. Nagbigay pugay ako bilang paggalang. Ngunit sa loob ko ay nagtataka pa rin ako. Bakit sila nagbibigay pugay ng ganito kadalas? Eksaktong ato ng umaga, tumunog ang kampana. Ang buong paaralan ay nagbigay pugay ng sabay-sabay. Ang pambansang awit ng Pilipinas ay umalingaw-ngaw muli. Sa pagkakataong ito, ako ay nakatayo sa gitna ng 3,000 bata. Ang kanilang pag-awit ay napakalakas, kaya't pakiramdam ko ay napapalibutan ako. Nakita ko ang isang batang lalaki na umaawit ng malakas at malinaw hanggang sa lumuha. Nakita ko ang isang batang babae na nagbigay pugay sa watawat ng may lubos na paggalang. Nakita ko ang mga guro na nakatayo sa likod, tinatapik ng mahina ang balikat ng mga bata sa kumpas ng musika. Nang matapos ang awit, ang lahat ng mga bata ay pumalakpak ng mahina ng 3 beses at sabay-sabay na nagsabi ng malakas, para sa Diyos, sa bayan, at sa karangalan. Nagtayuan ang balahibo ko nang hindi ko namamalayan. Ngumiti sa akin ang punong guro. Ang aming mga bata ay umaawit ng pambansang awit sa umaga at sa gabi araw-araw, Ginoo. Hindi ito pumapalya. Automatiko akong nagtanong, hindi ba sila nagsasawa, Ginoo? Tumawa ng mahina ang punong guro. Ipinagmamalaki ito ng aming mga bata. Dahil ang awit na ito ang nagpapaalam sa kanila na sila ay Pilipino. Hindi ko naintindihan ang sagot na iyon noon. Pagkatapos, nagsimula ang mga bata sa mga aktibidad sa harap ng watawat. Isang batang lalaki ang namuno sa pagdarasal ng malakas at malinaw. Ang buong paaralan ay sumabay. Ang tunog ay napakalakas na pakiramdam ko ay nasa isang konsyerto ako. Bumulong sa tabi ko, si Vice Principal Kim. Ang mga batang Pilipino ay nagdarasal talaga bago mag-aral araw-araw? Tumango ako. Ngunit sa loob ko ay nagsisimula na akong makaramdam ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Pagkatapos noon, iginiya kami ng punong guro sa paligid ng paaralan. Ang mga silid-aralan ay walang air conditioning. Ang mga bentilador sa kisame ay umiikot ng mabagal. Ang mga lumang kahoy na mesa at silya ay may mga gasgas. Ang blackboard ay gumagamit talaga ng chalk
hindi smartboard. Ngumiti ako ng mapait sa loob ko. Paano makikipagkumpetensya ang ganitong uri ng paaralan sa aming sistema? Ngunit ang nagpatigil sa akin ay ang eksena sa isang junior high na silid-aralan. Isang guro ang nagtuturo ng Filipino na asignatura, ngunit ang lahat ng mga bata ay nagtataas ng kamay upang sagutin ang mga tanong ng may sigasig. Isang batang lalaki ang tumayo at nagbasa ng isang tula ni Jose Rizal ng malakas, puno ng emosyon. Ang natitirang mga bata ay pumalakpak sa kanilang kaibigan ng buong puso. Hindi nagalit ang guro, hindi nanakit, hindi nagbanta tungkol sa mga marka, ngunit ang lahat ng mga bata ay nakatuon sa pag-aaral, kaya't pakiramdam ko ay hinila ako papasok. Sa oras ng tanghalian, tumakbo sa amin ang mga bata na may ngiti. Isang batang babae ang nagbigay pugay at nagsalita ng Ingles na may Filipino accent. Hello po, kayo po ba ay galing Korea? Gusto ko po ang K-pop. Isa pang batang lalaki ang nagbigay pugay at nagsalita ng Koreanong natutunan niya Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. Nagulat ako at hindi nakapagsalita. Ang mga bata sa pampublikong paaralan sa Cavite ay nakakapagsalita ng Korean? Humarap ako sa punong guro at nagtanong, ang mga bata po ba dito ay nag-aaral ng maraming tutoring? Ngumiti ng malawak ang punong guro. Ang aming mga bata ay nag-aaral ng tutoring paminsan-minsan, ngunit hindi hanggang 2 o 3 ng umaga tulad sa Korea, Ginoo. Naniniwala kami na kailangan ng mga bata ng oras para matulog, oras para maglaro, at oras para makasama ang pamilya. Tumawa ako sa loob ko. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kailanman matatalo ng mga batang Pilipino ang aming mga bata. Ngunit habang pabalik kami sa hotel sakay ng bus, ang larawan ng 3,000 bata na umaawit ng pambansang awit ng sabay-sabay ay nanatili sa aking isip. Binuksan ko ang aking telepono at tiningnan ang mga larawang kinuha ko. Ang lahat ng mga bata ay nakangiti sa larawan. Tunay na ngiti mula sa puso, hindi ang pilit na ngiti na nakikita ko sa mga graduation ceremony ng mga batang Koreano. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Nagsimula akong magduda sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon na ang pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko ay maaaring mali. Sa ikatlong araw ng biyahe, naglakbay kami sa isang sikat na science high school sa Maynila na tinatawag na Philippine Science High School. Nabasa ko ang pangalan nito sa mga dokumento ng ministry bilang ang pampublikong paaralan na numero 1 sa Pilipinas. Napangiti ako ng mapait sa loob ko. Pampublikong paaralan na numero 1, hindi ito makakapantay sa aming pribadong paaralan sa Gangnam. Huminto ang bus sa harap ng tarangkahan ng paaralan bandang 7:30 ng umaga. Ang unang larawan na nakita ko ay libu-libong mag-aaral ang nakatayo sa linya sa harap ng watawat muli. Ang pambansang awit ng Pilipinas ay umalingaw-ngaw muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakatayo ng matigas tulad ng unang 2 araw. Nagbigay pugay ako kasama ang mga bata nang hindi ko namamalayan. Ang awit ay napakalakas na nagpanginginig sa aking dibdib. Libu-libong bata ang umaawit ng sabay-sabay, parang tunog ng isang malaking alon. Nakita ko ang mga guro na nakatayo sa likod. Ang kanilang mga kamay ay magkasama sa dibdib. Nakita ko ang isang batang lalaki na lumuluha, ngunit nagpatuloy sa pag-awit hanggang sa matapos ang awit. Nang matapos ang awit, ang lahat ng mga bata ay sabay-sabay na sumigaw. Ang ating Pilipinas ay mabuhay ng matagal at pumalakpak ng 3 beses ng malakas. Nagtayuan ang balahibo ko ng paulit-ulit. Ang punong guro ng Philippine Science High School ay isang babae na nasa 50s, matangkad, nakasuot ng tradisyonal na Filipiniana na kulay indigo. Nagbigay pugay siya at nagsalita ng malinaw na Ingles. Welcome, dear faculty from South Korea. Ipinagmamalaki ng aming paaralan na tanggapin kayo. Nagbigay pugay ako bilang tugon. Ngunit sa loob ko ay iniisip ko pa rin na mahusay lang siyang magsalita dahil sikat ang paaralan. Iginiya niya kami sa paligid ng paaralan. Ang silid-aklatan ay napakalaki kaya't napanganga ako. Ang mga aklat ay umabot sa kisame. Ang mga bata ay nakaupo at nagbabasa ng tahimik. May sulok ng comics, sulok ng fairy tales, sulok ng mga aklat na banyaga. Isang bata ang nagbigay pugay at nagtanong sa akin sa Korean, anong libro po ang gusto ninyong basahin, Ginoo? Automatiko akong sumagot, gusto ko ang mga aklat ng kasaysayan.
Ngumiti ng malawak ang bata at tumakbo para kunin ang isang aklat tungkol sa kasaysayan ng Korean War at ibigay sa akin. Nagulat ako at hindi nakapagsalita. Nakakabasa ng aklat ng kasaysayan ng Korea ang mga batang Pilipino. Pagkatapos, pumasok kami sa isang totoong silid-aralan, isang senior high physics class. Ang guro ay isang lalaki na nasa 30s, nakasuot ng light blue na shirt. Hindi siya nakatayo sa harap ng silid-aralan at nagpapaliwanag ng mahabang formula, ngunit hinayaan niya ang mga bata na maghati-hati sa grupo para gumawa ng water bottle rocket project. Ang lahat ng mga bata ay tumatawa, sumisigaw, nag-uusap, ngunit hindi nagalit ang guro. Ngumiti siya at lumapit para tulungan ang bawat grupo. Nakita ko ang rocket ng isang batang babae na umangat ng halos umabot sa kisame. Nagpalakpakan ang lahat. Sumisigaw sa tuwa. Nagbigay ng thumbs up ang guro at sinabing, "Ang galing, ang grupong ito ang panalo." Walang nag-aabalang isipin ang exam scores, ngunit ang lahat ay masaya kaya't pakiramdam ko ay nasisinagan ako ng sikat ng araw. Sa oras ng tanghalian, inanyayahan kaming kumain kasama ang mga bata. Ang mahabang mesa ay puno ng pagkaing Pilipino. Ang mga bata ay naglalagay ng kanin at adobo para sa amin. Isang batang lalaki ang nagbigay pugay at nagsabi, "Guro, subukan niyo po ang sisig namin, maanghang, pero talagang hahanap-hanapin niyo." Tinikman ko ang unang kagat. Maanghang kaya't lumuha ako, ngunit ang lahat ng mga bata ay tumawa at pumalakpak. Bumulong si Vice Principal Kim, "Ang galing talagang ngumiti ng mga batang Pilipino, Ginoo." Tumango ako, ngunit nagsisimula na akong makaramdam ng isang bagay na hindi normal. Noong hapon, nagkaroon ng espesyal na aktibidad. Nag-organisa ang paaralan ng cultural exchange para sa aming delegasyon. Ang mga batang Pilipino ay nagtanghal ng tinikling. Ang musika ay umalingamgaw. Ang mga batang lalaki at babae ay nagsayaw ng magkapares sa isang malaking bilog. Nakita ko ang isang matangkad na batang lalaki ngunit pino ang sayaw. Nakita ko ang isang maliit na batang babae ngunit malawak ang ngiti. Pagkatapos, tumakbo sa amin ang mga bata at hinila ang aming mga kamay. "Guro, sumayaw po kayo kasama namin." Hindi ako makatanggi. Hinila ako ng mga bata papasok sa bilog. Ang kaliwang kamay ko ay nakahawak sa kamay ng isang batang lalaki, ang kanan ko ay nakahawak sa kamay ng isang batang babae. Nagsimula ang musika. Ang lahat ay gumalaw ng sabay-sabay. Natapilok ako ng maraming beses. Ang mga bata ay tumawa at inalalayan ako. Walang tumawa ng masama. Lahat ay nakangiti sa akin. Pakiramdam ko ay natutunaw ang aking puso. Noong gabi, habang nakasakay kami sa bus pabalik sa hotel, mahinang nagsalita si Vice Principal Kim. "Ginoo, naisip ko lang, ang ating mga bata ay hindi kailanman ngumiti ng ganito." Nanahimik ako. Sa aking isip, umikot ang larawan ng libu-libong bata na umaawit ng pambansang awit, ang larawan ng mga bata na tumatawa sa physics class, ang larawan ng mga bata na humihila sa kamay ko para sumayaw. Noong gabing iyon, binuksan ko ang aking computer at naghanap ng impormasyon tungkol sa Philippine Science High School. Nalaman ko na ang paaralang ito ay nagpapadala ng higit sa 90% ng mga mag-aaral sa mga nangungunang unibersidad sa Pilipinas bawat taon. Nalaman ko na ang mga bata dito ay nanalo na sa World Robotics Competition ng 3 beses. Nalaman ko na ang mga bata dito ay mas mahusay magsalita ng Ingles kaysa sa inaakala ko. Isinara ko ang computer at nakatingin sa kisame ng matagal. Nagsimula akong matakot. Natakot ako na ang pinaniniwalaan ko sa loob ng 20 taon ay babagsak sa harap ng aking mga mata. At hindi ko pa alam na ang susunod na araw ay magiging araw na ako at ang 300 guro ng South Korea ay hahagulgol ng husto sa buhay namin. Sa ika-4 na araw, naglakbay kami sa isang tunay na rural school na tinatawag na Paaralang Pambansa ng Barangay Maligaya sa isang maliit na bayan sa Leyte. Naghanda na ako para makita ang isang sirang paaralan, mga payat na bata at mga guro na nakasuot ng tsinelas. Ngunit lumiko ang bus sa isang kalsada na puno ng graba. Ang alikabok ay napakalakas kaya't kailangan kong isara ang bintana. Pagdating namin sa paaralan, lalo akong naging kumbinsido sa aking ideya. Ang palapag na kahoy na gusali ng paaralan ay may lumang galvanized iron na bubong. Ang field ay lupa
mayroon lamang mga bamboo goalpost ng football. Ang buong paaralan ay mayroon lamang 300 bata. Bumulong si Vice Principal Kim. Ito po ang tunay na paaralang Pilipino. Tumango ako. Nakita ko, hindi na kailangang magsalita pa. Ngunit pagbaba namin ng bus, muli akong napahinto sa nakita ko. Ang buong paaralan ay nakatayo sa linya sa harap ng watawat tuwid na tuwid. Kahit na ang kanilang sapatos ay sira-sira at ang kanilang mga uniforme ay kupas, lahat sila ay nagbigay-pugay ng sabay-sabay. Magandang araw po mga guro mula Korea. Ang tunog ay napakalakas, kaya't ang mga ibon ay lumipad palayo sa puno ng tamarind sa tabi ng paaralan. Ang punong guro ay isang lalaki na nasa 60s, payat ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nagbigay-pugay siya at nagsalita ng Ingles ng mabagal, maligayang pagdating. Maliit ang aming paaralan, ngunit malaki ang aming puso. Ngumiti ako ng pilit at naisip ko, hindi makakatulong ang malaking puso para makapasok ang mga bata sa universidad. Eksaktong 8:00 ng umaga, ang pambansang awit ng Pilipinas ay umalingaw-ngaw muli. Sa pagkakataong ito, walang magandang speaker. Mayroon lamang isang lumang megaphone. Ang tunog ay basag, ngunit ang 300 bata ay umaawit ng malakas kaya't nalunod ang tunog ng megaphone. Nakita ko ang isang maliit na batang lalaki na tumitingkayad para makita ng mas malinaw ang watawat. Nakita ko ang isang batang babae na may maikling buhok na umaawit hanggang sa lumuha. Nakita ko ang mga guro na nakatayo sa likod. Inilalagay ang kanilang mga kamay sa balikat ng mga bata sa kumpas ng musika. Nang matapos ang awit, sabay-sabay na sumigaw ang mga bata. Ako ay magiging tapat at tapat sa aking bansa, bayan at Diyos, at yumuko ng sabay-sabay. Nakatayo ako ng walang kibo hanggang sa kalabitin ni Vice Principal Kim ang aking braso. Pagkatapos noon, iginiya kami ng punong guro sa mga silid-aralan. Ang junior high na silid-aralan ay may 40 bata na nakaupo sa kahoy na sahig. Walang mga steel desks at chairs tulad sa amin, ngunit lahat sila ay nakaupo ng tuwid, nakatuon sa pag-aaral. Ang guro ay nagtuturo ng science gamit ang mga kagamitang gawa sa kamay, gamit ang mga plastic water bottle para gumawa ng compressed air rocket. Ang mga mata ng lahat ng mga bata ay nagniningning nang lumipad ang rocket sa himpapawid. Hindi sinabi ng guro ang formula ngunit tinanong ang mga bata, bakit ito lumilipad? Ang mga bata ay naguunahan sa pagtaas ng kamay para sumagot. May mali? May tama, ngunit ngumiti ang guro at sinabing, hindi bale kung mali. Subukan ulit, anak. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Sa Korea, kung mali ang sagot ng bata, sisigawan agad ng guro. Noong hapon, nagkaroon ng espesyal na aktibidad na halos ikabagsak ko. Nag-organiza ang Mga Bata NG Science Village Fair. Ang mga junior high na bata ay gumawa ng robot mula sa recycled junk. Ginamit ng isang bata ang lumang circuit board mula sa isang washing machine para gumawa ng robot na nakakalakad. Ang isa naman ay gumamit ng water bottle para gumawa ng water purifier. Tinanong ko ang isang maliit na batang lalaki, saan ka nag-aaral ng tutoring para maging ganito kagaling? Tumawa ang bata at sumagot, hindi po ako nag-aaral ng tutoring guro. Nag-aaral lang po ako sa mga senior high at sinubukan ko po. Humarap ako sa punong guro at nagtanong, ilan po bang bata sa paaralang ito ang nakakapasok sa universidad? Ngumiti ng malawak ang punong guro. Noong nakaraang taon, 18 po sa 20 bata. Ang iba po ay nag-aaral ng vocational course, pero lahat po sila ay may trabaho, napanganga ako. Isang rural school na mayroon lamang 300 bata ang nagpapadala ng 90% ng mga mag-aaral sa universidad. Noong gabi bago kami umalis, pinalibutan kami ng mga bata. Isang batang babae ang nagbigay sa akin ng bulaklak. Sampagita ito na sila mismo ang nagtanim sa tabi ng paaralan. Mahina siyang nagsalita. Gusto ko po sanang iuwi ninyo ito at itanim sa Korea, guro. Magpapaalala po iyan sa inyo na ang mga batang Pilipino ay hindi nagpapatalo. Kinuha ko ang bulaklak gamit ang nanginginig na kamay. Bumulong si Vice Principal Kim, Ginoo, nagsisimula na akong matakot. Natatakot ako na matalo talaga tayo sa mga batang ito. Noong gabing iyon, umupo ako sa aking hotel room at tiningnan ang mga larawan ng mga bata sa Barangay Maligaya na umaawit ng pambansang awit. Mga bata na may kupas na damit,
sirang sapatos, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning. Binuksan ko ang YouTube at naghanap ng mga clip ng mga batang Pilipino na nakikipagkumpetensya sa World Science. Nakita ko ang isang clip ng isang batang Pilipino na nanalo sa Physics Olympiad noong nakaraang taon. Ang batang iyon ay galing sa isang rural school tulad ng pinuntahan namin ngayon. Isinara ko ang computer at napahawak sa aking ulo ng matagal. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko na ang aking pananampalataya ay nanginginig ng husto. At hindi ko pa alam na ang susunod na araw ay magiging mas mahirap pa. Sa 5 araw, naglakbay kami sa isang sikat na pribadong paaralan sa Maynila na tinatawag na De La Salle Santiago Zobel School. Gumaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, makakakita ako ng isang tunay na may level na paaralan. Ang 4 palapag na gusali ay pininturahan ng kulay cream at maayos. Ang damuhan ay luntian, may artificial turf soccer field. Ang lahat ng mga silid-aralan ay may air conditioning. Humarap ako at ngumiti kay Vice Principal Kim. Ito po ang paaralan na akma sa atin, Ginoo. Ngunit pagpasok namin sa paaralan, kakaiba ang naramdaman ko. Ang air conditioning ay napakalamig, ngunit nakaramdam ako ng pagkabalisa. Ang mga mag-aaral ay nakasuot ng puting polo shirt, kulay abo na pantalon at pulang tie. Lahat sila ay nagbigay pugay sa amin ng magalang. Ngunit hindi ko nakita ang malalaking ngiti tulad ng nakaraang 3 araw. Ang mga mata ng mga bata ay masyadong seryoso tulad ng mga batang Koreano na nakasanayan ko. Eksaktong 8 ng umaga, ang pambansang awit ng Pilipinas ay umalingaw-ngaw. 5,000 bata ang nakatayo ng tuwid na tuwid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagtayuan ng balahibo dahil lahat sila ay nakatayo ng walang kibo, parang mga robot. Walang bata ang lumuha, walang ngumiti. Nang matapos ang awit, pumalakpak ang mga bata ng 3 beses ng sabay-sabay at naghiwalay ng tahimik. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa sarili kong paaralan sa Gangnam. Ang punong guro ay isang paring Pilipino na nasa 60s. Nagbigay-pugay siya at nagsalita ng Ingles na may American accent. "Welcome, distinguished guest from Korea. We are honored." Nagbigay-pugay ako bilang tugon, ngunit sa loob ko ay naisip ko. Sa wakas, nakakita ako ng taong nagsasalita ng tamang Ingles. Iginiya niya kami sa mga silid-aralan, senior high mathematics class. Ang guro ay nagtuturo gamit ang smartboard, puro Ingles. Ang lahat ng mga bata ay nagtatala ng mabilis. Nagtanong ang guro ng mahirap na tanong na pang-Olympiad. Agad na nagtaas ng kamay ang mga bata para sumagot. Tama ang sagot. Tumango ako bilang paghanga. Ito po ang mga bata na handa makipagkumpetensya sa mundo. Ngunit sa kalagitnaan ng klase, napansin ko ang isang batang lalaki na nakayuko. Nanginginig ng kaunti ang mga kamay. Tinawag ng guro ang kanyang pangalan. Tumayo siya ng matigas, sumagot ng mali sa tanong. Mahina ngunit malinaw na nagsalita ang guro. Malina naman, bumalik ka at mag-aral ng mas marami. Umupo ang bata, namumula ang mukha. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Pamilyar ako sa eksenang ito. Ito ang eksena sa silid-aralan sa Korea araw-araw. Sa oras ng tanghalian, inanyayahan kaming kumain sa dining hall ng paaralan. French food, steak, cream soup. Ang ilang mga bata ay kumakain ng tahimik. Ang iba ay lihim na kinuha ang kanilang mga telepono upang suriin ang kanilang mga exam scores. Tinanong ko ang isang bata sa tabi ng mesa, "Gusto mo ba dito sa paaralan?" Ngumiti ng pilit ang bata. "Gusto ko po, pero nakakapagod. Pero kailangan kong tiisin." Nagtanong pa ako, "Kung bibigyan ka ng pagpipilian, anong uri ng paaralan ang gusto mo?" Tumahimik ang bata sandali at mahinang sumagot, "Gusto ko po ang paaralan na masaya kapag umaawit ng pambansang awit." Nagulat ako. Ang sagot na ito ay galing sa isang bata sa isang nangungunang pribadong paaralan. Noong hapon, nagkaroon ng espesyal na English debate competition sa pagitan ng De La Salle Santiago Zobel School at ng Rural School na pinuntahan namin kahapon. Naisip ko, siguradong matatalo ang Rural School. Ngunit nang magsimula ang debate, nanlaki ang aking mga mata. Ang mga bata mula sa Barangay Maligaya National High School ay nakasuot ng kupas na uniforme ngunit nakatayo ng tuwid at may kumpiyansa. Ang kanilang Ingles ay may Filipino accent ngunit malinaw at may lakas. Ang paksa ay, "Competition brings the best in people."
Ang mga bata mula sa pribadong paaralan ay nagtalo ng matindi, ngunit ang mga bata mula sa rural school ay sumagot ng isang maikling pangungusap na nagpatahimik sa silid-aralan. Ang kompetisyon ay nagpapalimot sa atin kung paano ngumiti. Ito ba talaga ang pinakamahusay? Ang Board of Judges ay pumalakpak sa mga rural students ng mas malakas. Ang mga bata mula sa De La Salle ay nakatayo ng walang kibo, ang ilan ay nakayuko. Noong gabi bago kami umalis, kinausap ako ng punong guro na pari ng pribado. Mahina siyang nagsalita. Principal Park, ang aming paaralan ay matagal nang nagpro-produce ng mga nangungunang mag-aaral, ngunit ngayong taon, 2 bata na ang nagpakamatay. Hindi ko na alam kung tama ba ang ginagawa ko o mali. Nakatayo ako ng walang kibo. Ang mga salitang ito ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa aking dibdib. Sa daan pabalik, binuksan ko ang aking telepono at tiningnan ang balita sa Korea. Breaking news, isang high school student sa Gangnam ang nagpakamatay dahil sa mababang marka. Isinara ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang Maynila ay nagiilaw sa gabi. Ang orange na ilaw ay madilim, ngunit pakiramdam ko ay mas mainit ito kaysa dati. Nagsisimula na akong maintindihan na ang itinuring kong luma ay maaaring ang bagay na matagal na nating nawala. At ang susunod na araw, ang magiging araw na pinakakinatatakutan ko. Sa 6 na araw, bumalik kami sa paaralang pambansa ng Daan Sampaloc muli. Nag-organisa ang Ministry ng Pilipinas ng isang malaking aktibidad na tinatawag na Araw ng Kultura ng Kasiyahan para sa 300 Koreanong guro na sumali sa 3,000 batang Pilipino sa mga aktibidad sa buong araw. Gumising ako ng 5 ng umaga. Ang aking puso ay tumibok ng malakas ng walang dahilan. Nagtanong sa akin si Vice Principal Kim habang nag-aalmusal, "Ginoo, may espesyal po ba ngayon? Bakit po kayo mukhang excited?" Hindi ako makasagot. Ramdam ko lang na hindi magiging pareho ang araw na ito. Eksaktong 8 ng umaga, dumating kami sa paaralan. Sinalubong kami ng mga batang Pilipino ng isang banner na gawa sa tela na may nakasulat sa kamay, "Maligayang pagdating, Koreanong guro," na aming guro rin. Halos lumuha ako nang hindi ko namamalayan nang mabasa ko ito. Ang unang aktibidad ay ang Knowledge Fair. Nagtayo ng booth ang mga batang Pilipino para ituro ang kanilang alam sa mga Koreanong guro. May booth na nagtuturo kung paano gumawa ng adobo, booth na nagtuturo ng tinikling, booth na nagtuturo kung paano magpalipad ng saranggola. Dumaan ako sa isang booth. Isang junior high na batang lalaki ang nagtuturo sa isang Koreanong guro kung paano itali ang tali ng saranggola. Mahina siyang nagsalita sa Ingles. "If the kite flies high, it means your heart is free." Ngumiti ang Koreanong guro hanggang sa lumuha. Ang susunod na aktibidad ay ang Traditional Games Competition. Ang mga batang Pilipino at mga Koreanong guro ay nagpares para maglaro ng tug of war. Hinila ako ng isang maliit, ngunit malakas na batang lalaki sa kanyang koponan. Pagkatapos ng whistle, sumigaw ang maliit na batang lalaki. 1, 2, 3, Pilipinas-Korea. Hinila ng sabay-sabay ang lahat. Nanalo ang aming koponan. Tumakbo ang mga bata at niyakap ako ng mahigpit. Niyakap ko sila pabalik nang hindi ko namamalayan. Noong hapon, nagkaroon ng isang malaking stage sa field. Nagtanghal ang mga batang Pilipino ng tradisyonal na musika. Isang junior high na bandang tumugtog ng bamboo music na napakaganda kaya't nagtayuan ng balahibo ko. Sinundan ito ng isang folk dance group ng mga senior high na bata na sumasayaw ng masigla. Maraming Koreanong guro ang nagsimulang umindak sa ritmo nang hindi nila namamalayan. Pagkatapos, dumating ang sandali na walang inaasahan. Umakyat sa stage ang punong guro ng paaralan at nagsalita sa mic. "Ngayon, gusto naming ipakita sa mga Koreanong guro na ang mga batang Pilipino ay hindi nag-aaral para lamang sa exam. Nag-aaral sila upang maunawaan ang kanilang sarili at mahalin ang kanilang bansa." Pagkatapos, dahan-dahang umakyat sa stage ang lahat ng 3,000 bata. Walang nag-utos, walang pumilit. Ang lahat ng mga bata ay nakatayo sa hugis ng isang malaking puso sa gitna ng field. At ang musika ng pambansang awit ng Pilipinas ay umalingaw-ngaw muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito galing sa speaker. Ito ay ang pag-awit ng 3,000 bata. A cappella, walang instrumento,
Tanging ang tinig lamang ng mga bata ang umalingaw-ngaw sa himpapawid. Nakatayo ako doon. Ang 300 Koreanong guro ay nakalinya na parang mga sundalo na malapit ng matalo. Ang tinig ng mga bata ay tumaas sa bawat linya, bayan ko. Nakita ko ang Koreanong guro sa tabi ko na nanginginig. Nakita ko si Vice Principal Kim na tinatakpan ang kanyang bibig. Nakita ko ang isang batang babae na guro na naupo sa damuhan. Pilipinas kong mahal. Tumaas ng husto ang tinig ng mga bata. Pakiramdam ko ay may isang malaking alon ang humampas sa aking dibdib. Itinaas ko ang aking kamay upang takpan ang aking bibig, ngunit huli na. Ang mga luha ay umaagos. Walang tunog. Ang mga bata ay nagpatuloy sa pag-awit. Sa iyo, lupang tinubuan, buhay ko'y handang ialay. Ngayon, halos lahat ng Koreanong guro ay umiiyak. Ang ilan ay nagyakapan. Ang ilan ay nagbigay pugay sa mga batang Pilipino mula sa malayo. Saan man magtungo, Pilipino ako. Napaluhod ako sa damuhan. Umiyak ako ng malakas hanggang sa nanginginig ang aking katawan. Umiyak ako dahil naisip ko ang mga batang Koreano na nagpakamatay. Umiyak ako dahil naisip ko ang aking sarili na naniwala na ang kasiyahan ay isang luho. Umiyak ako dahil sa parehong pambansang awit na ito. Ang mga bata sa aming bansa ay natatakot, ngunit dito, mahal ng mga bata ang awit na ito mula sa kanilang puso. Nang matapos ang awit, ang lahat ng 3,000 bata ay sabay-sabay na nagbigay pugay sa amin at sumigaw ng malakas, "Salamat po at minamahal ninyo kaming mga batang Pilipino na parang inyong sariling anak." Umiyak ako hanggang sa hindi na ako makahinga. Niyakap ni Vice Principal Kim ang aking balikat. Ang 300 Koreanong guro ay nakatayo at umiiyak sa gitna ng damuhan ng paaralan. Walang nakapagsalita ng matagal. Noong gabing iyon, lumapit sa akin ang punong guro na Pilipino, mahina siyang nagsalita. "Principal Park, hindi namin gustong talunin kayo. Gusto lang namin na makita ninyo na ang bawat bata ay ipinanganak para maging masaya, hindi ipinanganak para makipagkumpetensya hanggang sa mamatay." Yumuko ako at nagsalita sa unang pagkakataon. Natalo po kami. Natalo kami sa mga batang Pilipino mula pa sa unang linya ng pambansang awit. Noong gabing iyon, sumulat ako ng isang email sa Ministry ng Edukasyon ng Korea. Ang paksa ng email ay nakasulat, "Pakiusap na repasuhin ang sistema. Pinapatay ng sistema ng edukasyon ng South Korea ang ating mga bata." Hindi ko pa alam kung magbabago ba ang email na iyon. Ngunit alam ko ang isang bagay. Ang susunod na araw ang magiging araw na kailangan kong tumayo at sabihin ang totoo sa lahat kahit na mawala sa akin ang lahat. Sa 7 araw, ang huling araw ng biyahe, nag-organisa ang Ministry ng Pilipinas ng isang closing ceremony na tinatawag na Araw ng Pagkakaibigan ng Pilipinas-Korea sa Main Auditorium ng University of the Philippines, Diliman. Ang 300 Koreanong guro, mga kinatawan ng batang Pilipino mula sa lahat ng paaralan na pinuntahan namin, ay umabot sa halos 5,000 katao. Gumising ako ng 3 ng umaga, nagsusulat ng speech buong gabi. Sumulat ako at binura at sumulat muli. Dahil sa tuwing isusulat ko ang salitang talo o mali, nanginginig ang aking mga kamay. 25 taon na akong naniniwala na ang aming sistema ang pinakamahusay. Ngayon, kailangan kong umakyat sa stage at sabihin sa lahat na mali kami sa buong panahon. 9 ng umaga, siksikan ang auditorium. Ang watawat ng Pilipinas at ang watawat ng South Korea ay sabay na itinaas. Ang mga batang Pilipino ay nakasuot ng malinis na puting uniforme. Ang lahat ng Koreanong guro ay nakasuot ng parehong suit, ngunit walang sinuman ang nakangiti tulad ng unang araw. Nagsimula ang seremonya sa mga pambansang awit ng dalawang bansa. Ang pambansang awit ng Korea ang unang tumugtog. Nakatayo ako ng tuwid, ang aking kamay ay nakahawak sa aking noo, ngunit ang tinig ng mga Koreanong guro ay napakahina. Marami ang lumuha mula pa sa unang linya. Sinundan ito ng pambansang awit ng Pilipinas. Ang 5,000 batang Pilipino ay umaawit ng sabay-sabay muli. Sa pagkakataong ito, ang tunog ay napakalakas na nanginginig ang bubong ng auditorium. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang larawan ng mga batang nagpakamatay sa Korea ay paulit-ulit na lumabas sa aking isip.
Umiyak ako ng tahimik sa ilalim ng awit. Pagkatapos ng pambansang awit, umakyat sa stage ang Undersecretary ng Edukasyon ng Pilipinas at nagbigay ng pambungad na talumpati. Mahina ang kanyang boses. Ngayon, hindi tayo nagkikumpetensya. Gusto lang namin na makita ng aming mga kaibigan sa Korea na ang kasiyahan at tagumpay ay maaaring magkasama. Pagkatapos, ako na ang umakyat sa stage. Ang aking mga binti ay nanginginig kaya't muntik na akong matumba. Ang mic ay sumigaw dahil basa ang aking kamay sa pawis. Tumingin ako sa ibaba. Ang 3 dalang Koreanong guro ay nakaupo sa linya. Ang luha ay patuloy na umaagos. Ang mga batang Pilipino ay nakaupo at nakangiti. Nagbibigay ng suporta. Huminga ako ng malalim at nagsalita ng nanginginig ang boses. Magandang araw. Ako si Park Ji-hoon, punong guro ng Gangnam High School, Seoul. Isang linggo na ang nakalipas, pumunta ako dito na mayabang. Naniniwala akong ang mga batang South Korean ang pinakamahusay sa mundo. Naniniwala akong ang aming sistema ay perpekto. Akala ko ay luma ang mga batang Pilipino dahil hindi sila marunong makipagkumpetensya. Natawa ako sa mga batang Pilipino na umaawit ng pambansang awit araw-araw. Akala ko ay makaluma at nag-aaksaya ng oras. Ngunit sa linggong ito, sinampal kami ng mga batang Pilipino ng kanilang mga ngiti. Sinampal kami ng kanilang kabaitan. Sinampal kami ng pambansang awit na inawit mula sa kanilang puso. Nakita ko ang mga batang rural na walang air conditioning, ngunit mas malakas tumawa kaysa sa mga batang Gangnam na mayroon ng lahat. Nakita ko ang mga bata na walang tutor, ngunit gumawa ng robot na nanalo sa world level. Nakita ko ang mga bata na nag-aaral ng 6 na oras sa isang araw, ngunit mas mahal ang kanilang bansa kaysa sa aming mga bata na nag-aaral ng 16 na oras sa isang araw. At higit sa lahat, nakita ko ang mga batang Pilipino na masaya kapag umaawit ng pambansang awit, habang ang mga batang Koreano ay natatakot kapag umaawit ng pambansang awit. Ngayon, inaamin ko sa harap ng lahat, natalo ang South Korea, natalo kami sa mga batang Pilipino, natalo kami sa puso ng mga batang Pilipino, natalo kami sa sistema na nagpapahintulot sa mga bata na maging bata talaga. Hindi kami natalo sa exam scores, natalo kami sa aspeto ng pagiging tao. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga batang Koreano na tinuruan ko. Humihingi ako ng tawad dahil sinabi ko sa kanila na hindi mahalaga ang kasiyahan. Humihingi ako ng tawad dahil naniwala ako na ang pagpapakamatay ay ang presyo ng tagumpay. Huminto ako. Ang luha ay umaagos kaya't hindi na ako makakita ng malinaw. Nagbigay pugay ako sa mga batang Pilipino sa harap ko at yumuko ng malalim. Tahimik ang auditorium sa loob ng 2 segundo. Pagkatapos, ang palakpakan ay napakalakas kaya't nanginginig ang dingding. Tumayo ang mga batang Pilipino at pumalakpak sa mga Koreanong guro na umamin sa kanilang pagkakamali. Tumayo ang lahat ng Koreanong guro at humagulgol. Niyakap ako ni Vice Principal Kim ng mahigpit. Ang 300 sa amin ay umiyak ng sabay-sabay, parang mga bata na nawalan lang ng lahat. Ngunit sa pagkawala na iyon, pakiramdam ko ay may nakuha akong isang bagay. Pagkatapos noon, umakyat sa stage ang Undersecretary ng Pilipinas. Niyakap niya ako ng mahina at nagsalita sa mic. Principal Park, hindi nanalo ang Pilipinas sa Korea. Nag-abot lang kami ng kamay at natutuwa kaming hinawakan ninyo ang aming kamay. Pagkatapos, humarap siya sa mga bata at nag-utos. Umawit ulit ng pambansang awit para sa mga Koreanong guro. Ang 5,000 bata ay umawit ng pambansang awit ng Pilipinas muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ang 300 Koreanong guro ay sumabay sa pag-awit. Umawit kami sa Koreanong accent, mali-mali, may skip sa ilang linya, ngunit umawit kami ng may luha at buong puso. Nang matapos ang awit, walang pumalakpak. Lahat ay nagyakapan, ng tahimik ng matagal. Alam ko na, ito ang araw na namatay ang aking sistema ng edukasyon ng South Korea. At ang araw na ako, bilang isang tao, ay muling isinilang. Noong gabing iyon, sumulat ako ng isang resignation letter na ipinadala sa school board kasama ang isang panukalang proyekto para sa reforma ng sistema ng edukasyon ng South Korea gamit ang Pilipinas bilang modelo. Hindi ko alam kung sisibakin ba ako o aanyayahan,
na maging isang ministro, ngunit alam ko ang isang bagay. Hindi ko hahayaan na mamatay ang sinumang batang Koreano dahil sa exam scores muli. At sa tuwing maririnig ko ang pambansang awit ng Pilipinas, magbibigay-pugay ako at iiyak dahil iyan ang awit na nagligtas sa aking buhay. 2 buwan pagkatapos kong bumalik sa South Korea, tinawag ako sa meeting ng Educational Ministry Board sa Seoul. Inaasahan ng lahat na sisiyasatin ako o parurusahan dahil sa speech noong araw na iyon na kumalat sa buong online world. Ang clip ng Koreanong punong guro na umiiyak at umaamin ng pagkatalo sa mga batang Pilipino ay mayroong higit sa 100 milyong views sa loob lamang ng isang linggo. Pumasok ako sa meeting room, automatiko akong nagbigay-pugay, tumayo ang ministro ng edukasyon at mahinang tinapik ang aking balikat, Principal Park. Sa wakas, ginising mo ang South Korea. Naguluhan ako. Sa halip na parusahan ako, inabot niya sa akin ang isang dokumento. Nagtatag kami ng isang National Education Reform Committee at gusto naming ikaw ang maging chairman. Nakatayo ako ng walang kibo ng matagal at yumuko. Hinihiling ko lang po ang isang bagay, hayaan ninyo po akong dalhin ang 5,000 batang Koreano sa Pilipinas muli. Sa pagkakataong ito, hindi para mag-aral, kundi para matuto kung paano maging tao mula sa mga batang Pilipino. Tumango ang ministro. Aprobado. 3 buwan pagkatapos, tagsibol. 5 eroplano na may lulang 5,000 Koreanong high school students ang lumapag sa NAIA. 50,000 batang Pilipino ang sumalubong sa kanila sa Luneta Park. Ang watawat ng Pilipinas at ang watawat ng South Korea ay sabay na itinaas. 8 ng umaga, ang pambansang awit ng Pilipinas ay umalingaw-ngaw. Ang 5,000 batang Koreano ay nakatayo ng tuwid. Sa pagkakataong ito, walang natakot. Ang lahat ay nagbigay-pugay kasama ang mga batang Pilipino at umawit ng pambansang awit ng Pilipinas nang magkasama sa unang pagkakataon. Nakatayo ako sa gitna. Ang luha ay umaagos muli, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pag-asa. Isang batang Koreano ang tumakbo sa akin. Nakasuot siya ng Koreanong uniforme na hiniram ng mga batang Pilipino. Nagsalita ang bata sa Tagalog na may Koreanong accent. Guro, naintindihan ko na po kung bakit ngumingiti ang mga batang Pilipino araw-araw. Niyakap ko ng mahigpit ang bata at bumulong dahil hindi nila kailanman nakalimutan na ipinanganak sila para maging masaya, hindi ipinanganak para manalo. Noong araw na iyon, wala kaming ginawang anumang engrandeng seremonya. Ang mga bata ng 2 bansa ay umupo lamang sa paligid ng isang balete tree, umaawit ng mga pambansang awit ng bawat isa, kumakain ng adobo at kimchi ng magkasama, tumatawa ng magkasama, umiiyak ng magkasama. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga batang Koreano na dating maputla dahil sa labis na pag-aaral na nagsisimula ng magkaroon ng kulay sa mukha. Nakita ko ang mga batang Pilipino na dating itinuturing na luma na nagtuturo sa mga batang Koreano na umawit ng Korea, sumpain ang aming dugo at laman sa Tagalog accent. Itinaas ko ang aking kamay at nagbigay-pugay nang mahina sa langit at nagsalita sa loob ko, "Salamat Pilipinas," sa pagtuturo sa akin na ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi sinusukat sa exam scores, ngunit sa ngiti ng huling bata. Sa wakas, naintindihan ko na ang kasiyahan ay hindi gantimpala pagkatapos ng panalo, ngunit ang gasolina na talagang nagpapapanalo sa atin. At noong araw na iyon, ako, sa edad na 45, ay natapos ang pinakamahalagang asignatura sa aking buhay mula sa pinakamaliit na guro sa mundo, isang batang Pilipino. Makalipas ang 1 taon, nakatayo ako sa field ng dating Gangnam High School, ngunit lahat ay nagbago na. Ang bakod ng paaralan ay kulay abo pa rin na bakal, ngunit ngayon ay may mga sampagita na nakatanim sa magkabilang gilid ng daan. Ang mga mag-aaral ay nakasuot pa rin ng puting polo shirt at asul na pantalon, ngunit walang sinuman ang nakasuot ng mahabang manggas na nakatakip hanggang sa pulso para itago ang mga peklat. 8 ng umaga, tumunog ang kampana. Ang buong paaralan ay tumakbo at nagtipon sa field. Walang nagreklamo kung bakit kailangang umawit ng pambansang awit araw-araw dahil ang pambansang awit na umaalingaw-ngaw ngayon ay hindi lamang ang pambansang awit ng South Korea.
Ang lahat ng mga bata ay nakatayo ng tuwid at umawit ng pambansang awit ng South Korea sa loob ng isang linya at huminto. Sinundan ito ng pambansang awit ng Pilipinas sa loob ng isang linya at nagtapos sa awit ng pagkakaisa na itinuro ng mga batang Pilipino. Ang mga batang Koreano ay umaawit ng awit ng Pilipinas. Ang mga batang Pilipino na exchange students ay umaawit ng awit ng Korea. Ang lahat ay umaawit ng sabay-sabay hanggang sa nanginginig ang field. Pagkatapos ng awit, hindi agad umalis ang mga bata, ngunit sabay-sabay silang sumigaw. Ipinanganak tayo para maging masaya at magpasaya ng iba. Ang pangungusap na ito ay naging bagong panata ng aming paaralan. Ang mga silid-aralan ay nagbago. Wala nang extra classes pagkatapos ng paaralan. Sa halip, mayroon itong Happiness Club tuwing Lunes, Filipino Cooking Club tuwing Martes, Tinikling at K-pop Dance Club tuwing Miyerkules, Organic Vegetable Gardening Club sa Bubong tuwing Huwebes, Mental Health Talk Club tuwing Biyernes, kung saan isang child psychiatrist ang nagboboluntaryo na makinig bawat linggo, Letter to My Future Self Club tuwing Biyernes. Mahalaga pa rin ang exam scores, hindi namin ito itinatanggi, ngunit nagdagdag kami ng isang bagong pamantayan, Weekly Happiness Index. Ang lahat ng mga bata ay sumasagot sa isang maikling survey. Kung ang sinuman ay mas mababa sa 6,010 sa loob ng 3 magkakasunod na linggo, tatawagan ng class teacher ang magulang, hindi para pagalitan, ngunit para maghanap ng solusyon ng magkasama. Sa unang taon ng paggawa nito, ang suicide rate ng high school students sa Gangnam District ay bumaba ng 78%. Ipinahayag ng ministry ang aming paaralan bilang National Happiness Model School. Nagtanong sa akin ang isang reporter sa isang press conference, paano ninyo po nabago ang buong sistema ng bansa sa loob lamang ng isang taon? Nagbigay-pugay ako at sumagot, wala po akong binago. Tumigil lang po ako sa paghadlang sa mga bata at hinayaan ang mga batang Pilipino na magbago para sa amin. Tuwing Biyernes ng gabi, binubuksan ko ang maliit na meeting room para sa mga bata na dating nag-iisip magpakamatay para mag-usap. Isang bata ang nagsabi sa akin, akala ko po, kung hindi ako makakapasok sa isang magandang universidad, tapos na ang buhay ko. Pero ngayon, alam ko na nagsisimula pa lang ang buhay ko dahil may kaibigan ako, may guro ako na nakikita akong bilang isang tao, hindi isang score. Ngumiti ako at nagbigay-pugay sa bata. Salamat at nabuhay ka, anak. Tuwing Biyernes ng gabi, binubuksan ko ang lumang clip. Ang clip kung saan ang 5,000 batang Pilipino ay umaawit ng pambansang awit para sa mga Koreanong guro. Uupo ako at manonood ng mag-isa at iiyak ng mag-isa, hindi dahil sa kalungkutan, ngunit dahil sa tuwa na sa wakas, naging guro ako na gusto talaga ng mga bata. Naintindihan ko na ang kadakilaan ng edukasyon ay hindi ang gawing mas mahusay ang mga bata kaysa sa iba, ngunit ang gawing sapat ang pagmamahal ng mga bata sa kanilang sarili upang mabuhay ng may kabuluhan. At ang universal na katotohanan na nakuha ko mula sa Pilipinas ay bawat bata sa mundo ay may karapatan na ngumiti. Ang tungkulin ng mga matatanda ay huwag hayaan na mawala ang ngiting iyon. Ngayon, ako pa rin ang punong guro ng Gangnam School. Ngunit sa tuwing may nagtatanong kung kailan ako pinagmamalaki sa aking buhay, sasagutin ko ito ng pareho sa bawat pagkakataon. Ang araw na nakatayo ako at umiiyak sa gitna ng field ng paaralan sa Pilipinas at umamin na natalo ako sa maliliit na bata na umaawit ng pambansang awit mula sa kanilang puso. Ang araw na iyon ang araw na nanalo ako sa aking sarili sa pinakamalaking paraan. Sa 3 taon pagkatapos ng araw na iyon, nakatayo ako sa Luneta Park, Maynila, muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako isang bisita. Ako ang co-host. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng Asia Happiness Institute. Isang 3 palapag na gusali na gawa sa kahoy na teak. May arkitektura ng Pilipinas na may halong Korea. May bubong na Filipino-style gable at mga bintana na Korean style. Itinayo ito gamit ang donasyon mula sa mga batang Koreano at mga batang Pilipino na lumaki ng magkasama. Sa harap ng gusali, may 2 flagpole. Ang watawat ng Pilipinas at ang watawat ng South Korea ay sabay na itinaas tuwing umaga. Ang mga bata mula sa 2 bansa ay nagpapalit-palit sa pagtaas ng watawat.
Eksaktong 8 ng umaga, 10,000 bata mula sa 10 bansa sa Asya ang nakatayo sa linya. Nakatayo ako sa tabi ng direktor ng institute na siyang dating batang babae na nagbigay sa akin ng tuyong sampagita 3 taon na ang nakakaraan. Ngayon, 18 taong gulang na siya, isang first-year student sa Education Department ng University of the Philippines. Ngumiti siya sa akin. Oras na po natin, Kuya Park. Nagbigay-pugay ako sa kanya at umakyat sa stage ng magkasama. Kinuha ko ang mic. Ang aking boses ay nanginginig pa rin tulad ng unang araw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, ngunit dahil sa tuwa. Magandang araw mga bata. 3 taon na ang nakalipas. Pumunta ako dito na mayabang. Ngayon, bumalik ako na may pagmamalaki. Ipinagmamalaki ko na makita ang mga bata mula sa Korea, Pilipinas, Japan, Vietnam, Laos, Cambodia, Indonesia, Philippines, China at India na nakatayo ng magkasama, umaawit ng mga pambansang awit ng bawat isa at ngumingiti sa isa't isa na parang magkakapatid. Huminto ako at itinuro ang karatula sa harap ng gusali. Ang mga letra ay nakasulat sa Tagalog at Korean. Ang institute na ito ay hindi nagtuturo sa mga bata na maging mas mahusay kaysa sa iba, ngunit nagtuturo sa mga bata na mahalin ang kanilang sarili at mahalin ang kapwa-tao. Dahil kung ang lahat ng mga bata ay kayang mahalin ang kanilang sarili, hindi na kailangang mamatay ang sinumang bata sa mundong ito dahil sa exam scores. Ang 10,000 bata ay pumalakpak ng malakas. Pagkatapos, lumapit sa akin ang dating batang Pilipino. Inabot niya sa akin ang mic at bumulong, "Kuya, maaari po ba tayong umawit ng pambansang awit ng Pilipinas kasama nila ulit? Kayo na po ang manguna ngayon." Ngumiti ako hanggang sa lumuha at itinaas ang mic. Bayan ko, ang 10,000 bata ay sumabay sa akin agad. Ang tunog ay napakalakas, kaya't ang mga ibon ay lumipad palayo sa Malacanang Palace. Umawit ako hanggang sa matapos ang awit at sumigaw ng buong lakas, "Salamat, Pilipinas." Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pinakadakilang bansa ay ang bansa kung saan ang mga bata ay ngumingiti araw-araw. Tumakbo ang lahat ng mga bata at niyakap ako. Niyakap ko ang bawat isa sa kanila hanggang sa nabasa ng luha ang aking suit. Noong hapon, naglakad ako patungo sa malaking balete tree sa tabi ng institute. Sa ilalim ng puno, mayroong isang marble plaque na may isang pangungusap lamang. Ako mismo ang sumulat nito. Hayaan ang ngiti ng huling bata ang maging sukatan ng kadakilaan ng isang bansa. Sa ilalim ng plaque, mayroong isang maliit na kahoy na kahon. Sa loob nito ay ang tuyong sampagita, ang iisang bulaklak na ibinigay sa akin ng batang babae 3 taon na ang nakalipas. Iniingatan ko ito hanggang ngayon. Nagbigay-pugay ako sa balete tree at mahinang nagsalita. Salamat sa paggawa sa akin mula sa isang mayabang na punong guro patungo sa isang tao na marunong magmahal at magpasalamat. At salamat sa pagpapaalam sa akin na ang pinakadakilang himala sa mundo ay hindi ang perpektong exam score, ngunit ang ngiti ng isang bata na umaawit ng pambansang awit mula sa kanyang puso. Tumingin ako pabalik sa 10,000 bata na tumatawa, naglalaro at ngumingiti ng malawak. Hindi ako nag-iisa ang binago ng Pilipinas. Ngunit binabago nito ang buong mundo, isang ngiti, isang pambansang awit, isang puso bawat isa. At mananatili ako dito hanggang sa huling araw ng aking buhay upang ipasa ang himala na tinatawag na kasiyahan ng mga bata sa bawat bata sa mundo. Magandang araw. Ako, si Park Ji-hoon, dating punong guro ng Gangnam School at ngayon, isang bata ng Pilipinas, magpakailanman.